inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, bata, kinain ng buwaya ang pag-atake ng mga hayop sa tao. Bakit nangyayari? Mga bading sa Santa Cruzan, hindi raw dapat ayon sa simbahan. Pero ang mga sagala, panay ang rampa. Sa taas ng presyo ng kuryente, taong bayan, nakukuryente. At ang iba't ibang mukha ng kusinang Pinoy. May high-tech, may sinauna, meron pang palipat-lipat. Sila ang nagpapasaya at pinagkakatuwaan sa mga espesyal na okasyon, pati na ang Santa Cruzan. Mga bading, pero umaalma ang ilang mga opisyal ng simbahan. Hindi raw sila nararapat sa isang banal na okasyon, pero keber ng mga bading, tuloy ang kanilang rampa. Pagsapit ng buwan ng Mayo, halos araw-araw may fiesta. Pero sa ganitong okasyon, ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang mga taunang Santa Cruzan. Dito pumaparada ang pinakamagagandang dalaga sa iba't ibang mga lugar. Kumakatawan sa iba't ibang pagpupugay sa mahal na Birheng Maria. Pero hindi lang mga totoong babae ang bida rito. Mas inaabangan na raw ngayon ang Santa Cruzan ng mga bading. Si Lou, gown designer. Sa wakas, makakapagsuot na rin daw siya ng mga dinisenyo niyang gown. At ang isusuot ni Lou, inisponsoran ng kanyang boss na si Leonard Go, designer ng mga artista at modelo. Kesehodang ang bigat nito, 3 hanggang 4 na kilo. Pinagandaan nga. Yeah, yung embroideries kasi ginawan two-tone, so something special siya. Marami naman pwedeng gawin para maging bongga yung gown. Siguro may ibang mga gumagastos for that. Kaya it's their choice naman eh. Parang, kasi ano eh, fulfillment yun. Sige. Kinagabihan, naghahanda na ang iba pang makasali sa Santa Cruzan sa QC. Halos lahat, mukhang ginastusan ang kanilang mga gown. Pero ang gown ni Lou, talaga namang tinalbugan ang lahat. Pasado alas 8 na ng gabi, malapit nang lumakad ang Santa Cruzan. Dito nakaagaw ng pansin namin si Ryan. Hindi dahil sa kanyang gown, kundi dahil sa kanyang namamagang mukha. Kahapon lang daw kasi napagtripan siyang bugbugin ng mga tambay. Pakita nga ng ilong mo, alin doon? Dahil, ito ka. Ngipin. Ano yan, nabumi? Nabunga sa pagsapa. Gayunpaman, hindi raw ito hadlang para rumampa siya sa sagala. 3 taon na raw kasi niya itong panata. Panata ako sa sarili ko na sasali ko kahit ano nangyari. Dahil? Dahil sa gusto ko din at para ipakita ko na I'm proud being gay. At umandar na nga ang Santa Cruzan ng mga bading. Pero hindi lahat natutuwa sa ganitong Santa Cruzan. Sa katunayan, nagsalita na laban dito mismo si Gaudencio Cardinal Rosales, Arsobispo ng Manila. Ang nagsasagara yung mga bakla. Opo. Hindi yata tama yun. Sa halip na bigyan mo ng puri ang mahal na Birhen Maria, sinisiraan mong ang debosyon niyan. Alay, pinagtatawanan, dinudusta pa ang mahal na Birhen Maria. Sa mata ng batas ng Constitution, meron tayong Bill of Rights, pwede yung pantay-pantay. Sa mata ng Diyos, everybody is equal. Katawa-tawa na napakaliit na bagay, pinag-aawayan. We should focus on the more serious and national issues. Pero mukhang nakahanap sila ng kakampi mula sa mga alagad din ng simbahan.
hindi naman papasok at lalabas sa simbahan yan kung saan lang nagbubula, doon sa yung parang namamahala. Hindi ka mukha yung tulad ng mga ibang posisyon. Andyan ang Mahal na Birhen, andyan ang si San Jose. Pero mga imahin yon. Pero itong mga sagala, mga totoong tao to. Paliwanag pa ni Archbishop Cruz, pawang role-playing o pagsasadula lang naman daw ang mga gay Santa Cruzan. Walang pinagkaiba sa mga dulaang pampiesta o sarsuela. Ang totoo naman, lahat naman yun nagpapanggap pa. Sino ba naman ang Reyna Eliana ang totoo ron? Sino yung Constantino ang totoo? Puro kanyon, role-playing. So, hindi naman yun paglapastangan siguro sa mahal na poon na siya naman ang may gawa sa atin lahat. Sa simbahan ng San Bartolome, sinasabing unang binalak ng mga katipunero na punitin ang kanilang mga sedula. Pero may isang Pilipinong nagtraidor daw at ikwinento ito sa mga Kastila. Kaya agad sinugod ang mga katipunero. Pero nakatakas sila. Pinagsuot kasi sila ng mga saya at nakisali sa ginanap noong Santa Cruzan. Ito ang pinaniniwalaang kauna-unahang Santa Cruzan kung saan nakadamit babae ang mga lalaki. Sa taong ito, muling gaganapin ang taunang Santa Cruzan ng mga bading sa barangay Panghulo sa Malabon. Kasama sa mga sasagala si Erica, isang transgender. Mahilig daw siyang sumali sa mga beauty contest. Gustong-gusto raw niya kasing magsuot ng mga magaganda at magagarbong gown, katulad ng kanyang koleksyon ng mga Barbie dolls. Basta sa akin, tanggap ako ng pamilya ko, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta't ginagawa ko, as long na hindi ako nakakasakit ng ibang tao. Pinakaano namin. Maswerte si Erica dahil ang kanyang hilig, suportado ng kanyang pamilya. At para ipakita kung gaano ka-importante sa kanya ang okasyong ito, a-absent daw siya sa kanyang trabaho bilang call center agent para lang sumagala. Sasali rin sa Santa Cruzan ang mag-best friend na sina Jam at Lara. Pero hapon na, sige pa rin sila sa pagkayod. Sayang din daw kasi ang kita. Dagdag pambayad din sa inutang nilang 5-6 na pangrenta ng susuotin nilang mga gown. Kasi dati pa talaga nagpapantasya lang po ako. Kumbaga, nakikita ko yung naiingit ako sa kanya, nagsasagala sila, ganyan. Pero ako hindi ko naranasan mga ganyan. Kaya tinatry ko yung best ko para makasagala po ako kahit mangungutang kami or kahit magkano yung aabutin ng babayaran po namin para lang makatry out kami sa mga ganyang bagay. Nalaman naming ang magkaibigan, parehong hindi tanggap ng kani-kanilang mga pamilya ang kanilang pagkatao. Sa mga kapatid ko, binumura ako, minsan binubog ko, hinahampas na upuan. Hindi ko naman siguro kasi maiwasan yung minsan maglande, ganun po. Tapos yun, hindi po nila ma-accept. Actually, yung papa ko ayaw na ayaw po talaga niya sa akin. Minamaltrato niya ako, binubugbog niya ako aside from that. Yung may mga sugat po ako sa itak ko. Ayan po. Inano po ako ng itak ng papa ko. Kasi ayaw niya po talaga na maging bakla ako. Umaasa silang mamayang gabi sa sagala, makaramdam man lang sila ng kahit na kaunti at panandaliang pagtanggap sa kanilang kasarian. Pagkatapos ng mahaba-habang preparasyon, handa na sina Erica, Lara at Jam para sa Santa Cruzan. Sa basketball court ng barangay, kanya-kanyang retouch ang mga sagala. Makalipas lang ang ilang minuto, heto na sila. Sa saliw ng banda, nilibot ng mga sagala ang buong barangay, kasakasama ang kanilang mga konsorte. Aliw na aliw ang mga miron.
Sa layo ng inikot, hindi mapigilang magreklamo ng iba. Pagod na ako eh. Wala na makeup ko. Wala na, hindi na fresh. Hihingal na. Pero kahit isang oras ang paglalakad, wala sa kanilang bumigay. Lahat desididong tapusin ang kanilang sinimulan. Kaya pa ba? Kaya pa. Yan yung sapatos? Okay lang. Napakalang yung dress. Napakalang yung dress, pero okay. Sina Jam at Lara, kitang-kita sa kanilang mukha ang kasiyahan. Masaya po ako ngayon dahil po, kumbaga mataas na po ang tingin ng mga tao sa akin. Ngayon dahil naging maganda po ako sa ayos nito. Sa gabing ito, pakiramdam nila, tanggap na tanggap sila ng mga manunood. Kahit pa may ilan pa ring hindi pabor dito. Maging ang kabaro nilang si Ruel. Kasi yung ibang mga bading naman na nakita ko na nagsagala na alam mo naman parang wala ka naman soft ng pagiging babae o pagka-feminine look, wag na lang magsagala kasi meron ako mga naririnig na kinukutya, di ba sinasabi na wag ka na magsagala, ang pangit mo. Samantala, tuloy ang parada kahit hindi pa tapos ang debate. May pabor man o wala sa kanilang pagsasagala, kutyain man sila o pagtawanan pa. Para sa mga kalahok, sa gabing ito, sila ang reyna. Susunod ang nag-iibang anyo ng kusinang Pinoy.